last night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have
darkest night. Makadiyos. Ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig ng pag-ibig sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo, ang mga bagay na ito ay hindi kayo magiging mga walang saysay at mga mangmang at mga walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoon. Tama? Ha? Sa ating Panginoon. Ating Panginoong Jesucristo. Tapos, last na. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay wala, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at malapit lang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Uy, ayos. Very good. Okay. Sino pa ba hindi? Yana? Okay, sige, Yana. Saan po mag-start? Kahit ano na lang, Titus. Yung tatlong huli muna. Titus 2:11 to 13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5:15 to 17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tapos, last. First Peter. Second Peter 1:5 to 9. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang tuspusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na iyon ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bungas sa inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na iyon ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay. Pwede pa isa. Sino pa po ba hindi nakapag-recite sa atin? Si Arshan sana, no? Kaya lang may lagnat po pala si Arshan. So, pakisali po sa mga prayer din. Si Tita Susan din, may lagnat din. So, dahil sa panahon nata, no?
So Okay yun na. po okay ka na po. Okay. Praise God. Praise the Lord, no? Ayun po. Sige, since wala naman na, halos lahat sa atin nakapag-recite na, no? Next week na lang po ulit. Ayun po. So, sige, tayo po ay magsisimula na sa ating Bible study. So, Thursday pa lang ngayon, no? So, parang haba-haba ng linggo. Sino dito yung nakakaramdam na parang haba ng linggo? Sa akin, parang haba ng linggo eh. Pag mahaba, paano ibig sabihin? Busy? Pag mahaba yung mga araw, busy ka ba niyan? Or pag busy ka, mas mabilis? No? Anyway, so, sige po, tayo na yung magpatuloy and babasahin ko po muna yung verse 12 at saka verse 13 at tayo po ay mananalangin. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin, nag-iisa at tunay na Diyos, purihin ka at sambahin ka nawa ng lahat ng iyong nilikha. Sambahin ka lahat ng iyong mga tao. Sambahin ka ng lahat ng iyong mga anak. Salamat Panginoon dahil ang kaluwalhatian mo ay nahahayag sa lahat. Maging ang mga nasa itaas, ang kalangitan, ang kalawakan, ang mga nilikha ay nagpupuri sa iyo, Panginoon, nagpapakita ng iyong kadakilaan. Nagpapakita na ikaw ay tunay ngang makapangyarihan. Nagpapakita na hindi talaga namin magagawang ilagay sa aming mga isipan kung gaano kalawak, kalaki, at gaano kawalang hanggan ang iyong kalikasan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pataas ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, na kami na mga hininga lang na sa isang iglap ay wala na. Parang mga dahon na lilipas din, malalanta at mamamatay. Kami na para lang bula na maya-maya ay masisira, mamamatay at mawawala. Kami ay yung kinahabagan, kami ay yung inibig. At lahat ng iyon ay para sa ikapupuri ng iyong kaluwalhatian. Pinakita mo na ikaw ay pag-ibig, nang kami ay mga makasalanan, pinadala mong iyong tanging anak upang tubusin, upang akuin ang lahat ng aming kasalanan. At ito'y bayaran at kami ay binigyan mo ng kapatawaran sa pamagitan ng kanyang dugo at sa kanyang pagkabuhay, kami ay naring ganap. At sa kanyang pagbabalik sa iyong kanang kamay diyan sa sangkalangitan, kami ay umaasa sa mapalad na pag-asa na iyong binigay na kami sa darating na panahon ay mabubuhay ding muli gaya niya na binuhay mo sa pamagitan ng iyong Espiritu. Panginoon, kami na patuloy na namumuhay dito sa mundo ay mamuhay para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Patuloy mong baguhin ang aming mga isipan na magbabago ng aming pamumuhay sa pamagitan ng iyong salita. Na kami ay hindi na sasang-ayon at kailanman hindi nahahayaan na kami ay madungisan ng sanlibutan. Bagos mamuhay bilang bago dahil kami ay binago mo na. Sa iyong salita, kami ay turuan mo, Panginoon. Salamat, ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, no? So, I think, God willing, matatapos natin yung hanggang 15. And then, Friday, tomorrow, siguro magsisimula tayo sa pinakasikat na verse, no? Sa sangkalawakan. Sa sanlibutan.
Yon, John 3:16. No? So verse 12, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? So kahapon po, atin pong napag-usapan na gumamit po ang Panginoon ng mga patotoo na ginagamit po yung mga makalupa, no? Na mga bagay. Kasi yun po yung madaling maintindihan ng mga tao. 'Di ba? Kung sasabihin napansin niyo po yun sa mga parable ng Panginoon sa paglalarawan niya ng kaharian, gumagamit siya ng mga bagay dito sa sanlibutan. Pero actually, yung mga parable na yun is para po hindi maintindihan ng tao. 'Di ba? Pero doon niyo po makikita na dito sa pag-uusap po nila, pinaliwanag ng Panginoon kung ano ang pagiging kung ano ang binuhay muli. So, isa po doon sa mga bagay na 'yon na espiritu lamang. 'Di ba? Espiritu lamang ang magpapanganak ng espiritu. So, very clear doon na pinapakita na ang pagkabuhay muli ng isang tao and malinaw po sa tugon ng Panginoon sa verse 4, yung sabi ni Nicodemo, paanong mababalik ang isang tao sa sinapupunan ng kanyang nanay. Malinaw po doon sa tugon niya sa verse 5 na hindi po physical na pagkabuhay muli ang tinutukoy ng Panginoong Jesus. Bagkus ito ay spiritual na pagkabuhay muli. And so pinapakita po doon na ang ipinanganak ng laman ay laman at ng espiritu ay espiritu sa verse 4, 5, 6. Yes, sa verse 6. Malinaw po doon na ang spiritual na pagkabuhay ay gawa po ng espiritu. So, yon ay ibig sabihin gawa ng Diyos. And then, isa po din sa mga malinaw na ginamit ng Panginoon na maintindihan natin isang hangin. 'Di ba? Na hindi natin nakikita kung saan nanggaling, hindi din natin alam saan patungo, pero alam natin na may hangin kasi nararamdaman natin iyon. So, sabi ng Panginoon sa verse 9, hindi 8 pala. Sa verse 8, na ganun din ang siyang pinanganak sa espiritu. Ibig sabihin, hindi mo alam kung saan nanggaling yun, hindi mo alam kung saan nagtungo yun, hindi mo nakikita yun, pero nararamdaman mo. Ibig sabihin, nakikita po natin yung epekto, nakikita natin yung katotohanan na ang isang tao ay pinanganak muli sa espiritu. Naintindihan niyo po yun. So, ibig sabihin, kaya yun po, nandun po yung prutas, kumbaga, yung bunga ng ipinanganak muli sa espiritu. No? So, kaya sabi po ng Panginoong Jesus sa verse 11 na katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, kami nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. So very clearly, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus ay hindi na po sana bago, lalong-lalo na kay Nicodemo at sa mga Pariseo at sa mga nagtuturo ng kautusan. Kasi malinaw naman po na naihayag na ito sa mga kautusan, sa mga propeta at sa mga awit. At ngayon, sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 12, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi nyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo mga bagay na makalangit? So, I think nasabi ko po kahapon na hindi talaga yan dahil may nakita kang tanda, dahil may nakita kang miracle, dahil may nakita kang kababalaghan o isang bagay na kamangha-mangha na magpapabago sa isang tao. Although, sa Acts po, atin pong natutunan na ang mga tanda, mga kababalaghan ay nagagawa ng mga apostol at ng mga alagad upang kumpirmahin ng Panginoon na yung ginagawa nila at sila ay nagmumula sa Diyos. Diba? Yan po yung purpose ng mga miracles, even ng speaking in tongues, healing galing, yung mga ganong bagay. Yun po, lahat po iyon ay mga tanda lamang, pagpapakita na sila ay mula sa Diyos. Pero again, it doesn't mean na
Yon yung dahilan bakit sila naniniwala. No? And very clear po sa John 3, verse 3 and verse 5, na maliban ng isang tao ay pinanganak muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. So clearly, ang sinasabi po ng Panginoong Hesus dito kay Nicodemo at sa lahat ng mga nagbabasa nito, na ang tao upang makita niya at makapasok siya sa kaharian ng Diyos, sa pamagitan lamang po ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng taong yun, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yun ay ang pagbubuhay muli sa taong yun. And nalaman po din natin na yun po ay ang gawa po ng ikatlong persona sa Triune God. No, yun yung work niya for the salvation of men, no? Yung pagbubuhay muli. Kasi kung walang pagbubuhay muli, hindi din natin matatanggap yung ginawa ng Panginoong Jesus. You see? So nakita natin doon yung kagalingan ng unity ng Triune God, no? Na there is only one God and lahat sila kumilos para sa kaligtasan. So, sabi dito ng Panginoong Jesus, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo mga bagay na makalangit? And then, sinabi niya po sa verse 13, napakaganda ng transition niya, no? Sinabi niya sa verse 13, wala pang umakyat sa langit, maliban sa kanya na bumabang galing sa langit ang anak ng tao. No? Napakagandang declaration po dito. Sabi niya, wala pang umakyat sa langit. And then, mapapansin niyo po sa ating kasalukuyang panahon, kahit naman po nung sa mga nauna pang panahon, marami na po nagsasabi na nakita ko yung langit, na naghinip ako, nandun daw ako sa langit, nagpakita ang isang anghel sa akin. So mga ganong sinasabi, no? Alam niyo po ba, halos lahat ng mga kulto, ganun po yung storyline nila. Seventh-day Adventist, si Ellen ba yun? Ellen White. Basta alam ko, White ang apelido. Sinabi niya din na nakita niya at may sinabi sa kanya yung Panginoon. Diyan sila nagmula. Even sa Iglesia ni Cristo, kay Manalo, ganun din po ang storyline ni Manalo. Even sa, ano ba yun? Mormons, sino ngayon sa Mormons? Smith. Si Smith, ganun din po ang storyline niya. Nakita niya daw ang langit, may nagpakita daw sa kanya, sinabi daw ganito, ganyan. Ganun din ang story ng Mormons. Ano pa ba? Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Mormons. So far, yun yung mga kilala na mga malalaking kulto na ganun po yung storyline ng mga nagsimula po noon. So sa atin naman, hindi ko naman sinabi yun, no? Hindi ko naman po sinabi na may nakita ako, no? Wala naman. Okay. Anyway, so wala pang umakyat sa langit. Wala pang umakyat. Maliban sa kanya na bumabang galing sa langit. Now, ano po yung mapapansin niyo po dito sa salita po ng Panginoong Hesus, considering na ito ay pagsisimula pa lamang po ng kanyang ministeryo. Sabi niya, maliban sa kanya na bumabang galing sa langit. Wala pa daw umakyat sa langit. Maliban sa kanya na bumabang galing sa langit. So ano po yung parang patawag dito? Yung ma-imagine nyo sa sinabi niya dito, yan nga, considering na nagsisimula pa lang po Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo. Naintindihan niyo po ba yung tanong ko? Mali na ba yung tanong ko? Wala pa daw umakyat. Maliban sa bumaba, galing sa langit. And again, during this time, nagsisimula pa lang po yung ministeryo ng Panginoong Hesus. So, yun, gusto ko po itanong sa inyo, ano yung parang ano ba? Okay, ano na lang po yung parang komento nyo at ano po yung parang natutunan nyo dito sa verse 13?
in connection sa verse 12. Isa sa mga bagay na naano ko dito habang binabasa ko po to yung sinabi niya na wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit. So ibig sabihin, may dalawang bagay po na pwede natin ma-observe. No? Isa sa pwede natin ma-observe is siya po ay Diyos. Why? Siya ay galing sa langit. Ibig sabihin, pinapakita niya po dito na siya ay nasa langit. Okay? At yan po isa sa mga bagay na nagpapakita sa atin na siya ay Diyos. Di po ba? At isa din sa mga bagay na na-observe ko po dito is parang pagpapahiwatig niya na darating yung time na siya po ay babalik at aakyat muli sa langit. Kaya nga po sinasabi ko kanina, considering na nagsisimula pa lang po Panginoong Jesus sa kanyang ministeryo, sinabi niya na to. Wala pang umakyat sa langit. Ibig sabihin, wala pa. Ibig sabihin, pagpapakita na there is or may mangyayaring pag-akyat sa langit, no? Parang ganun po, 'di ba? Pag sinasabi nating pa, hindi pa. So there's a plan, no? Para sa lingwahe natin. 'Di ba? Maliban sa kanyang bumabang galing sa langit. So I think parang pagpapahiwatig ito na yes, at alam naman natin na siya po ay umakyat muli sa langit. Di po ba? So dalawang bagay. Una, siya po ay Diyos kasi siya ay bumaba galing sa langit. Ibig sabihin, siya po ay nagmula sa Diyos. Yan po ang testimony na kung saan malalaman natin na siya ay Diyos kasi siya ay galing sa langit. Hindi siya nilikha, but He comes from, no? Siya po ay galing sa langit. And isa sa bagay, siya ay muling aakyat sa langit. Ibig sabihin, pagpapahiwatig, yung pagpapahiwatig po ng matagumpay na pagsasagawa ng kalooban ng Ama. Diba? At sino po yon? Maliban sa Kanya. Sino yon? Ang anak ng tao. No? I think, ewan ko lang, ito ba yung pinakaunang time na sinabi niya yung anak ng tao sa John? Probably, no? Ito yung una, no? Anak ng tao. And alam niyo po ba, maganda po ng pag-aralan din natin, bakit niya tinatawag yung sarili niya na anak ng tao? Alam niyo po ba yung dahilan? Bakit niya tinatawag yung sarili niya? Kung kiniklaim niya po na siya ay anak ng Diyos, bakit hindi niya sinasabi na ako ay anak ng Diyos? But malimit na ginagamit niya is, ako ay ang anak ng tao. Na ano niyo po ba yun? Parang, naisip niyo po ba yun? Na bakit ginagamit ito ng Panginoong Hesus bilang title niya? Siya ay anak ng tao. Sige po, baka meron lang pong actually hindi ko po ito na-review, pero meron pa ako somehow knowledge. Sige, Dad. Naisip ko lang ngayon, no? Kaya na ginagamit yun. Kasi nga, siya ay nagpapatotoo, nagmiministero sa mga tao. Kumbaga, upang siya ay kumbaga, gaya, parang sinasabi niya na gaya niyo ako, anak ng tao. Kaya dapat kayong maniwala. Parang mga ganun ba? Okay. So sabi po ni Daddy, ang dahilan doon is yon kasi parang pinapakita niya na siya ay naging tao or katulad niya tayo na tao. So kaya maaring mailigtas niya tayo, no? Kumbaga ang kaligtasan ay nasa kanya. So actually, yun po ay tama, isa lang po yun sa mga dahilan bakit tinatawag po niya yung sarili niya bilang anak ng tao. So yes, Son of Man is isa po yung title ng kanyang pagkatao. Humanity, yung humanity po ng Panginoon. And isa po sa dahilan, ang Son of Man din po, anak ng tao, is title din ng pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba, humility. Okay? So dalawa na yung dahilan, no?
pagpapakita ng kanyang humanity. Pangalawa, pagpapakita ng kanyang humility. Okay? And pangatlo, isa rin po sa dahilan, pagpapakita din po yan, title din po yan ng kanyang deity. Okay, di ba? Tatlong T. Na? Humanity, humility, deity, dagdag din pa si infinity, deity. Ano ba yung deity? Kuya Rael, ano ba yung deity? Or sa iba, pagkabasa nila, deity, or sa iba, deity. Anyway, deity po, ibig sabihin po ng pagiging Diyos. Okay? Divine. Yon. Similar, synonymous ng deity, D-E-I-T-Y, ay divine. Pagiging divine niya, pagiging Diyos niya. Okay? Bakit po? Son of Man, tapos Diyos? Okay? So, maintindihan po natin yon kapag binasa po natin yung Old Testament. Okay? Mababasa po natin yan sa Ezekiel. Okay? May mga propesiya po na ginagamit po yung anak ng tao bilang title sa Mesiya. So, yan, mababasa po natin yan sa Old Testament. And, gaya nga po ng sinabi ko, mababasa natin yan sa Old Testament. Yung pang-apat na dahilan, bakit niya sinasabi yung sarili niya bilang anak ng tao? Kasi alam niyo po ba, yung mga Hudyo, alam po nila na familiar po sila dito sa title na anak ng tao. Kasi nga, sabi ko nga po, sa Old Testament, may mga propesiya po patungkol sa Messiah na ang ginagamit po na title ng mga prophets isang anak ng tao. So, isa ito sa dahilan. Dahil yun po, ito po ay ang pagsasakatuparan po ng mga propesiya. At alam na alam po yan ng mga Hudyo, lalong-lalo na yung mga Pariseo, yung mga nagtuturo po ng kautusan. Okay? So yun po yung apat na dahilan. Pagpapakita ng kanyang humanity, humility, deity, at fulfillment ng prophecy. Di ba? So yun po yung apat na dahilan. Bakit niya tinatawag yung sarili niya bilang anak ng tao? Ingat, Dad. Okay? Now, yun po yung matutunan natin sa verse 13. Yun po yung exposition natin sa verse 13. Now, actually, ito yung napakaganda. Kasi sabi niya sa verse 13, wala pang umakyat maliban sa kanya na bubang galing sa langit ng ang anak ng tao. And tandaan niyo po yung verse 12. Ano ba sinabi sa verse 12? Paano ninyong paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo mga bagay na mga makalangit? Di ba yung sinabi niya sa verse 12? And then verse 13, binigyan niya pinapakita niya kay Nicodemo na ako ay mula sa langit. You see? Verse 12, paano nyo paniniwalaan yung mga patotoo na makalangit? And then, verse 13, sinabi niya, wala pang nakapunta sa langit maliban sa anak ng tao. And siya po, ang tinutukoy niya po doon ay yung sarili niya. You see? So, ibig sabihin, may iisa lamang na makakapagsalita ng mga bagay na makalangit. Yun po ay yung galing sa langit. At yun po ay ang Panginoon. Yun ay ang Panginoong Jesus. Now, tingnan niyo po yung verse 14. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ng anak. Kailangan din namang itaas ang anak ng tao. So, ginamit niya po ulit yung title na anak ng tao. In verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ito po yung challenge, no? Sa pag-unawa po natin ng 13, 14, at 15, mahalaga po na tingnan natin again yung kabuuan ng konteksto. Simula po sa verse 1 hanggang 21. Mahalaga po iyan. Kasi dito po nagkakamali ng interpretation eh. Kapag nalilihis na tayo doon sa konteksto. Lalo na dumating na yung salitang ang sino mang sumampalataya. Dito na po maglalaro eh. Dito na naglalaro yung kasinungalingan ng kalaban eh. Kung ang sino mang sumampalataya. Kaya napakahalaga po talaga na manatili tayo doon sa konteksto, yung kabuuan ng pag-uusap nila ni Nicodemo at ng Panginoong Jesus. Para hindi tayo mawala sa kung ano man yung tinutukoy ng John chapter 3 verses 1 to 21. Tindihan niyo po yun? So yan
Please bear that in mind. Okay, balikan natin. Maganda, verse 12. Again, sinabi ng Panginoon, kaya inuulit-ulit ko pasensya na kung ulit-ulitin ko para ma-set po talaga sa inyo, sa mind nyo, yung konteksto. Okay? Again, nag-uusap sila, and then verse 12, sabi ng Panginoon Jesus, hindi mo tinatanggap, hindi mo pinaniniwalaan yung mga bagay na sinasabi ko na makalupa. Paano mong paniniwalaan yung mga sasabihin ko na mga bagay na makalangit? And then, sinabi niya sa 13, wala pang umakyat. Again, verse 13, pinapakita niya doon na ako ay nagmula sa langit. So kung ano man ang sasabihin ko, ako yung may kakayanan na makapagsabi ng mga bagay na makalangit. And then suddenly, verse 14, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Nakikita niyo po ba doon yung connection? Bakit ganun agad yung sinabi niya? And then, verse 15, mas binigyan niya ng linaw upang ang sino mang sumampalataya sa, hindi pala binigyan linaw, but sinabi niya yung dahilan. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, balikan natin from the beginning sa verse 1. Ano pong dahilan, ano po yung sagot, verse 3 pala, bakit ganun yung tugon ng Panginoong Jesus kay Nicodemo sa sinabi ni Nicodemo sa verse 2? Ano ba yung verse 2? Diba, verse 2, pinupuri ni Nicodemo ang Panginoong Jesus. Pero suddenly, in verse 3, sinabi ng Panginoong Jesus, malibang ang isang tao ay binuhay muli, hindi niya makita ang karya ng Diyos. So, anong pinapakita nun? It is, natandaan niyo ba bakit ganun tugon ng Panginoong Jesus? Bakit ganun yung tugon ng Panginoong Jesus? Kasi, kinorek niya, nirebuke niya, si Nicodemo na nag-aakala na nakikilala niya ang Diyos, na nag-aakala na kilala niya si Jesus, na nag-aakala na siya ay parte ng kaharian ng Diyos. Kaya ganun po ang tugon ng Panginoong Jesus sa verse 3. It's a rebuke, pagtatama. Kung maliban ng isang tao ay binuhay muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. You see? And then nagpatuloy po yung pag-uusap nila, binigyang linaw ng Panginoon na binigyan linaw ng Panginoon na ang isang tao ay magiging kabilang sa kaharian ng Diyos kung siya ay binuhay muli. Yun po yung whole na message actually. At ito ay gawa lamang ng Diyos. Okay? Yun na. Tandaan niyo po yan. Yun ay gawa ng Diyos. Now, dito sa parte na binabasa natin ngayon, sinasabi ng Panginoon, hindi mo tinatanggap yung makalupa. Paano pa kaya kung sasabihin ko yung makalangit? Ako ay galing sa langit. Ako ang may kakayanan na magsabi patungkol sa mga bagay na nasa langit. And then suddenly again, 14. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ahas, kailangan din naman itaas ang anak ng tao upang, verse 15, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So ano po yung pinapakita dito ng Panginoong Jesus? Anong ibig niyang, bakit ganun ang sinabi niya agad sa 14 and 15? Matapos niyang sabihin yung 13 na wala pang nakakapunta sa langit malibang sa anak ng tao. Bakit ganun agad yung sinabi niya sa 14 and 15? Ano po yung connection noon? Di po, Tito Bong. Kasi ano po parang parang pinapakita ng Panginoon doon na nasa lupa pa po siya kumbaga pinapakita niya na yung darating na kamatayan niya na yun ang magbibigay ng spiritual na spiritual na buhay sa pamaniniwala sa kanya. At doon din pinapakita na yung kay Moses nga yun lamang ay isang hindi spiritual kundi yun po ay pinapakita na physical lamang po na
Yun parang yun yung mga hula ng kamatayan ni Jesucristo. Yun lang po ang hinahambing na yun yung kamatayan sa 14 and 15, kamatayan na sinasabi para maligtas tayo hindi doon sa physical na hindi katulad ni Moses na hindi katulad ng Old Testament sa Moses na itinataas niya yung parang sa ahas at yun ay nagtatalaga lamang ng sa physical o yung pagsusuri mo lang sa iyong pagsisisi pero kay Jesus Christ hinahantulad yun sa pamamagitan ng spiritual na buhay at yun ay makikita lamang doon sa kanyang kamatayan. Okay. So nabanggit po dito ni Tito Bong, na-highlight po dito yung yung kay Moses. Well, tama po yung sinabi ni Tito Bong na actually yung binanggit po dito ni John the Apostle, ng Panginoong Jesus, nung kinakausap niya po si Nicodemo, ng gaya, sabi niya ng kung paanong itinaas ni Moises, sa ilang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. So tama po yun. Ang binabanggit po dito na pagtaas nung itinaas ni Moises, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Patungkol po ito sa kanyang kamatayan. Yung paghang sa puno. Yun po ang sinasabi dito na kailangan din namang itaas ang anak ng tao. So tama po yun. Na kung saan sa kanyang kamatayan, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun nga po yung sinabi sa verse 15. Di ba? Upang sino man sumampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, tama po yun. So, now, ang tanong naman ulit is, bakit yun ang sinabi ng Panginoong Jesus? In connection sa sinabi niya na walang makakapagsalita ng mga bagay na makalangit maliban sa anak ng tao. Naintindihan niyo po yun? Diba? So, ang ibig sabihin po, ito pong verse 14 and verse 15 is maaring ito po ay isang testimony. Okay? Ito po yung isang bagay na testimony na makalangit. Na nakaka-follow po kayo? Kasi nung una, sabi niya, sinabihan kita ng mga bagay na makalupa pero hindi mo pinaniniwalaan. Paano pa kaya kung bagay na makalangit at ako ay galing sa langit? Ibig sabihin, makakapagsalita ako ng mga bagay na nasa langit. And then suddenly, di ba? Suddenly, sabi niya, kung paano itinaas si Moises sa ilang ahas, kailangan din naman itaas ang anak ng tao. So alam niyo po ba, the reason bakit po nasabi ko na maaring ito ay isang testimony mula sa langit, ang ibig ko pong sabihin makalangit, ibig sabihin hindi natural sa tao. Kasi nga, di ba kanina, okay, kaya nga sabi ko buo talaga dapat eh. Kaya di ba sabi ko kanina, yung sa mga tao, yun, laman sa laman, espiritu sa espiritu, naintindihan niya na makalupa. Sentido common, no? Common sense, maintindihan natin yan. Ipinanganak, muli, okay, espiritu, yun nga, hangin, yun, maintindihan natin yan. Ngayon naman, binanggit niya kay Moises. Now, para mas maunawaan natin, dapat makita natin, ano ba itong tinutukoy ng Panginoon Jesus na kung paano itinaas si Moises sa ilang ang ahas? Ano ba nangyari dito? Okay, tatanungin ko po kayo sino po dito yung nagbasa ng patungkol ito sa parte na to na kung paano itinaas si Moises sa ilang ahas? Sino dito yung nag-search na ano to? Kasi dapat ganun na exegesis eh. Naintindihan nyo? Ano yung tinutukoy dito? Sino dito po yung nakaalam ng Old Testament na na pinagmulan? Sino yung nakapag-search? Raise your hand lang po. Wala. Jamie? Nabasa na, di ba na yun sa Numbers? Ayun, hindi pa. Pag-uusap natin siguro, pero dito sa BS wala pa. Ayun, natatandaan ko yung nabasa ko about siya sa, parang nagkasala yung Israel. Tapos, ang natatandaan ko lang, kumbaga pag
kapag tumingin sila doon sa sa serpent or dun sa ahas na yun, parang gagaling sila, parang ganun. Yes. Ito pong sinasabi dito ng Panginoon Jesus na kung paano itinaas si Moises sa ilang ahas. Binabanggit niya po dito yung nangyari po sa Numbers chapter 21 verse 9. Nasa Numbers po ito na story. Again, ganito po dapat tayo mag-aral, okay? Pag meron pong binabanggit na isang bagay na nagbibigay naman sa atin ng hint na ito ay nasa Old Testament, kagaya nito, ang hint nito si Moises. So, automatic nasa Old Testament si Moises. Basahin niyo po yun. Tingnan niyo po yun para mas maunawaan po natin. Naintindihan niyo po? Okay? Alright, so ano bang nangyari sa Numbers 21:9? Yun po, sinabi na po ni Jamie. Kasi po, kung matatandaan nyo, di ba, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Tama? Deuteronomy. Yung yung Genesis to Exodus po na yun po yung story na mula sa Garden of Eden, mula sa creation hanggang dun po sa bago pumasok po ang mga Israelita sa Promised Land. Yun po ang story coverage ng Genesis to Deuteronomy. Okay? Na ano pong nangyari? Di ba po niligtas ng Panginoon ng mga Israelita sa mula po sa pagkaalipin nila sa Ehipto, di ba? Na nakalabas na sila, nasa ilang sila. 40 years po sila nagpaikot-ikot sa ilang. Okay? Ngayon, itong mga Israelita, laging nagrereklamo, reklamador. Okay? Sinasabi nila, bakit mo kasi kami nilabas pa doon sa Ehipto? Sarap ng kain namin doon. Tapos nalabas mo kami dito, papakainin mo kami ng skyflakes araw-araw. No? Okay? So nagalit po ang Panginoon, and then nagpadala po ang Panginoon ng mga ahas. Mga pulang ahas. And then yung marami pong namatay kasi nga makamandag po eh. And then na-realize ng mga Israelita na sila'y nagkasala, sila'y nagsabi kay Moises, ipanalangin mo kami na bawiin ng Panginoon or iligtas na kami ng Panginoon, kami nagkasala. And then alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Sabi niya kay Moises, gumawa ka ng sculpture na hugis ahas, kung ano yung kumakagat sa kanila. Ganun yung gawin mo. And then sa sino man ang tumingin doon, ang lahat naman nakagat na tumingin doon ay magagaling. Okay? Yun po yung story. Yun po yung binabanggit ng Panginoong Hesus dito sa kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Ano nangyari? Pagbibigay ng kagalingan. Tama? Now, ano yung bagay na makalangit doon? Diyan niyo po? Ano yung bagay na makalangit doon? Ano yung bagay na hindi natural doon? Yun eh. Pag sinabi natin hindi makalangit, hindi natural. Naintindihan nyo? Ano yung bagay na hindi makalangit doon? Sa story. Nakinig kayo sa story. Ano yung bagay na hindi makalangit doon? Yung mga nagsasalita pero nakamute. Yan, mute niyo yung mic niyo para marinig kayo. May bagay ba na parang maisip ninyo, o nga no, parang kababalaghan nyo na, parang something hindi natural yun ba? Yung pagpapagaling po. Yun! Yung pagpapagaling. Pero yung mo titingin ka lang, gagaling ka na. Naintindihan niyo po yun? Naigets niyo po ba? Titingin ka lang, gagaling ka na. And isa pa sa mga bagay na hindi natural, yung bagay na naging dahilan ng kanilang kamatayan, ng kanilang pagiging para masaktan sila, yun din yung bagay na kapag tiningnan nila, gagaling sila. You see?
Naintindihan niyo po yun? So yun yung bagay na hindi makalupa. Yun ay isang bagay na makalangit kasi it is supernatural na titingin ka lang, gagaling ka na. Paano yun nangyari? Yung hangin, maintindihan ko pa, hindi ko nakikita pero nararamdaman ko. Okay. Yung ipipanganak ng laman, yung laman, naintindihan ko yan. Espiritu ng espiritu, yes, naintindihan ko yan. There's nothing supernatural with that. Di ba? That's makalupa. That's common sense. That's common to the man. Pero yung titingin ka, tas gagaling ka, yan yung testimony na mula sa langit. Di ba? At may dalawang bagay po na pinapakita din yun. Ganon din po ang nangyari sa atin. Ang Panginoon na siyang nagbigay ng hatol sa atin upang patungo sa tawag dito, sa tiyak na kapahamakan. Siya din ang nagligtas sa atin mula sa tiyak na kapahamakan. You see? Parallel ba, no? Parallelism. Tama? Naintindihan niyo po yun. So yun po yung testimony na binibigay dito ng Panginoong Hesus. And dinagdagan niya na kailangan din namang itaas ang anak ng tao. And tingnan niyo po, yung parallelism niya, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So gaya nung pagtingin ng mga Israelita doon sa ahas, na sila'y gumaling agad, ganun din po yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon kung sino man ang sumampalataya. Ano pa po yung bagay na pinapakita doon? Wala kang gagawin. Yung pagiging, yung kagalingan o yung pagliligtas na kukuha natin is walang-wala magmumula sa atin. Bagkus yun ay gawa ng Diyos dahil yun ay makalangit. Yun ay isang bagay na hindi natural. Yun ay isang bagay na supernatural na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa. At ganun din po sa ating kaligtasan. Naintindihan niyo po yun? And then, people will say, anong walang gagawin? Kailangan mong manampalataya. Sasabihin nila yon, di ba? Verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya. So, ibig sabihin, kung hindi ka mananampalataya, ikaw ay hindi maliligtas. Kaya nga po sabi ko po, napakahalaga na sa pagbabasa natin ng John 3, lagi nating isipin yung konteksto. Bakit? Balikan natin. Sabi ng Panginoong Hesus sa verse 13 na lang. Verse 14, sorry. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Again, ano yung ibig sabihin ng itaas ang anak ng tao? Kailangan niyang mamatay. At bakit niya kailangan mamatay? Ganito po yung tamang pagbasa nito. Bakit niya kailangang mamatay? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya. Again, ulitin ko po, ganito po yung tamang pagbasa nito. Kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Bakit? Upang, this is the reason bakit siya namatay. Upang ang sino mang sumampalataya. Ibig sabihin, verse 15, kahit na po yung verse 16, hindi po yan patungkol sa kung ano ang dapat gawin ng tao. Hindi po. But starting from verse 1 actually. Okay, verse 14 na lang. Verse 14, 15, and 16 ay patungkol po sa bakit namatay ang Panginoong Hesus. Bakit kailangan niyang mamatay? Intindihan niyo po yan. Yun po yung dahilan. Yun po yung tamang pagkakabasa niyan. Hindi yung normal at popular na pagkakaturo ng John 3:16 o dapat mong manampalataya. Dapat kang manampalataya. Hindi po yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin, kailangang mamatay ng Panginoong Hesus para may kaligtasan sa mga mananampalataya. Hindi baliktad. Kailangan mong manampalataya para maligtas ka. Hindi namatay si Jesus para sa kaligtasan ng mga mananampalataya.
Nagigets niyo po ba yan, yung kaibahan ng dalawang statement na yun? Natindihan niyo yan? Hindi po ito prescription. Hindi ito prescription na dapat kang manampalataya. But 14, 15, 16 is description ng pagliligtas ng Panginoon. Siya'y kailangang mamatay para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Naririnig niyo po yun? Naintindihan niyo? That's it. It's not a prescription, it's a description of God's salvation. Bakit? Bakit? John 3:3. Kasi walang sino mang malibang ikaw ay binuhay muli ng Diyos. Again, kaya nga sabi ko, napakahalaga na lagi tayong nakakapit doon sa konteksto na ang sinasabi po ng Panginoong Yesus na ang pagliligtas ay buhat sa Kanya. Diba? Kaya kailangan mamatay ng anak ng tao para maligtas kayo. At yun yung pagliligtas na ginagawa ng Diyos. Yun yung pinapakita ng Panginoong Hesus dito. Hindi, sinasabi niya kay Nicodemo, hindi yan sa gawa mo, sa ginawa ko. Kaya ako namatay para may kaligtasan. Kasi kung hindi ako mamamatay, walang kaligtasan sa mga mananampalataya. Ang focus po is yung sa object. You see? At sino po yun? Kaya nga, di ba, ang ebanghelyo ay tao. Tindihan niyo yun? Ang ebanghelyo ay tao, and that is Jesus Christ. Hindi yan patungkol sa kung paano ako maliligtas. Di ba, mali po talaga na itanong, so, paano ako maliligtas? Di ba? Ang tamang tanong, sino ang nagligtas sa akin? At yun ay yung tao. That is the person of Christ. Sino ba yung person of Christ? Jesus of Nazareth. You see? So, again, malinaw na po ba yung verse 15? Very clear, di ba? 14 and 15. Huwag niyong ilalay yung 14 sa 15. Kaya nga po magkasunod yan eh. Kailangan itaas ang anak ng tao upang may kaligtasan sa mga sumasampalataya sa Kanya. You see? Kasi nga po, ang pananampalataya, mangyayari yan kapag binuhay siya muli ng Diyos. So it's never the prescription. Never the requirement. No. Itong John 3, it's not about the requirement. Paano maligtas? Hindi. But ito ay paghahayag lamang ng pagliligtas ng Diyos. You see? Kaya napakahalaga ng John 3:3 at 5. You see? Kasi kahit anong sabihin mong, di ba, dapat manampalataya ka, uy, huwag mong kalimutan yung verse 3 at verse 5. Malibang ikaw ay pinanganak muli, hindi mo makikita yun. Kahit anong pilit mong manampalataya, kung hindi ka naman binuhay muli ng Diyos, hindi ka talaga tunay na mananampalataya. Diba? Kaya sabi ko, huwag niyong kakalimutan yung pinakabuo ng John 3. You see? Amen po ba? Alright. So, dito lang po muna tayo sa hanggang verse 15. Magpapatuloy po tayo sa verse 16 bukas. Okay? Try natin matapos yung 16 hanggang 21. Siguro matatapos natin. Okay? Any objection, Your Honor? Okay, sana po nabigyan po ng kaliwanagan yung bawat isa. Kaya nga, ewan ko kung nabasa niyo po yung story ko. Again, isa sa mga brother nag-tweet sa Twitter, sabi niya, paanong isang tao na natapos niyang basahin yung Gospel of John, tapos iisipin niya pa rin na yung free will ay may parte sa kaligtasan. So, ako, I totally agree with him.
ako nag-reading pa lang po ko nung natapos ko yung John 3. Reading pa lang yun, hindi pa lang yung study, pero makita mo talaga doon na ang pagliligtas ay buhat sa Diyos. Wala po talagang parte yung free will na tinatawag, wala talagang parte yung tao. Walang-wala. John 3 ay pagpapakita lamang, paghahayag lamang kung paano tayo niligtas ng Diyos. That's it. Hindi kung paano tayo maliligtas, but kung paano tayo niligtas ng Diyos. Yun ay dalawang bagay na totally magkaiba. Magkaiba po yun. Monergistic, yung isa synergistic. Again, salvation is monergistic. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang may gawa noon. So, soli Deo Gloria. Glory to God alone. You see? That's the beauty of His love. That's the beauty of God's nature. That's the beauty of God's glory. Mahinlove ka talaga. Mahinlove ka talaga. You see? Praise be to God. So, hallelujah, hallelujah. Sorry po. Bigla ako may naalala eh, no? Anyway, kumusta po yung Bible reading ninyo, mga kapatid, bago tayo matapos? Nakaka-keep up naman po kayo? Okay naman sa Bible reading? Labas. Ayaw lumabas. Okay, wala. Okay naman po. Sige, patuloy niyo lang po yung Bible reading. Napakaganda po nun. So, ako po baka, God willing, next week matapos ko na yung buong Bible. So, praise the Lord, no? Kasi mas nagiging malinaw yung mga bagay. At mas mapapadali po na magturo sa inyo. And then, pagkatapos po noon, ulitin ko po ulit yung Bible. So, baka naman nakatatlong tapos na ako. Hindi ba kayo? Hindi, sinasabi ko lang po to encourage you. Sana sa mga free time nyo, magbasa po kayo. Yung iba naman, ganito kasi ako eh, mas kalakasan ko yung makinig kaysa sa magbasa. So yung ginagawa ko po talaga, nakikinig ako habang binabasa. Minsan naman, habang may ginagawa, nakikinig din ako. Kaya mabilis po ako. Okay? Hindi po ako katulad nung iba na kailangan talaga basa-basa. Ako, mas madali sa akin maintindihan kapag pinapakinggan. So, kaya po napabilis ako kasi lalong-lalo na kapag naliligo or nagsi-CR or naglilinis or naglalaba, nakikinig ako kaya mabilis. Pero yun nga, ulit-ulitin ko siya para mas maging malinaw yung every detail. So, sa iba naman, kung malay mo, strength mo pala yung makinig, gawin mo yun. Malaking tulong yun kasi dire-diretso eh, may nagbabasa para sa'yo. Pero yung iba naman, reading talaga ang kailangan, so babasa ka talaga. Wala po kasing audio Bible ng Tagalog ata. Wala akong nakikita. Or may alam kayo na audio Bible ng Tagalog? Wala. English lang, no? Ayun lang. Advantage lang sa English yun. May audio Bible. Ayun po. Sige, tingnan natin. So, sige po. Dito muna tayo magtatapos. So, bukas, Friday, Bible study, 16 hanggang 21. Please study, no? Para naman may ma-share din ninyo po yung mga napag-aralan ninyo. Di po tayo po manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong salita at pagbibigay linaw. Indeed, Lord, ang pagliligtas ay buhat sa iyo. Ito'y gawa mo, O Diyos, at kaluwalhatian ay para lamang sa iyo. At sabi nga ni Pablo, kung kami man ay maipagmamalaki, ang tanging bagay na may pagmamalaki namin ang ginawa ng iyong tanging anak na si Jesucristo. Dahil kung wala ang iyong pag-ibig na pinakita mo sa pagiging tao ng iyong tanging anak, wala po din kaming kaligtasan. O Diyos, patuloy mo pong ipaunawa sa bawat isa ang kadakilaan ng iyong pag-ibig na ito po ay patuloy na udyok sa amin na patuloy na kilalanin ka, sumunod sa iyo, lumakad ayon sa iyong kalooban. Hindi tanging pag-ibig mo lamang, O Lord. At ilayo mo po kami sa mga temptasyon, sa mga pagnanasa ng aming laman, ng aming mata, at pagnanasa na nandito sa sanlibutan. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, at patuloy mo pong baguhin ang isipan sa pamagitan ng iyong salita. Sa kalakasan na binibigay mo sa Espiritu Santo na tumutulong sa amin. Salamat, Panginoon. At lahat ng ito ay para sa kapupuri ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po, no? See you po bukas ulit. God bless. Ingat.
darkest night.